Hello mga kagandang buhay. Nandito tayo ngayon mga kagandang buhay. Naghuhugas ng mga itlog. Ito na yung mga produkto galing dun sa kabila. Sa inalagaan ni Jojo ng mga itik. So bago ang lahat, papakilala ko muna. Ito si Team Kwakwak. Si Team Kwakwak Jojo. Tapos ito yung taga-rescue natin, si Polly. Oh, ito mga kagandang buhay, marami na yung nahugasan natin mga itlog. Kung yung napapansin, yung iba maliliit, saka yung iba malalaki. Kasi itong maliliit, ito yung mga itlog ng mga dalaga pa lang na itlog o kakaitlog pa lang. Mga baguhan pa lang. Yung iba, unti-unti, dumadami na. Tapos, dito sa likod, makikita natin yung mga natapos na ni Polly na hugasan. Ito. Nakasarado na. Ito yon. So, marami din yan. Mga ilan niya yan, Polly? Nasa 60 trays. Oo, mga 60 trays. Yung nahugasan ni Polly kanina, umaga. So, ngayong hapon, dito naman kami. May din lang kami mga itlog dito. Hugasan namin. Dahil nagkasakit si Ronron, kami muna yung nag-rescue dito para tulungan siya sa paghugas ng mga itlog. Yan, mga kagandang buhay. So, ganito yung ginagawa namin pag gumagawa kami ng itlog alat. Yan yung mga procedure na ginagawa namin. Ito yung mga bagong harvest dun sa kabila. Ito yung hinugasan muna namin bago ibabad. Yan. So, kahit mahirap mga kagandang buhay, kahit mahirap maghugas ng itlog, kung titignan nyo, mga kamay namin kulay puti na. Okay, Polly, kulay puti na rin yan. Yan. Pero kahit mahirap maghugas ng itlog, isipin na lang natin, malaki yung kikitain natin dito pag naging itlog alat na ito, mga kagandang buhay. Yan. So, malapit na lang namin ito matapos. O, konti na lang din. Mas mabilis yung mas marami. Kaysa kung ikaw lang mag-isa ang maghugas ng itlog. So, welcome back mga kagandang buhay. This is Ron's Farm Official. Ngayong araw, medyo masama talaga ating pakiramdam. Nagpa-check up po kanina. May infection po ako sa mataas po ang infection. Kaya, to the rescue po, ang ating Team Kwakwak na pinapangunahan ng Father Kwak na si Bio, Manager Bio. Thankful po tayo, very thankful tayo na mayroong nakatulong sa atin kasi hindi natin maiwasan yung sakit. Nakakagandang buhay, no? Ito, yan. Ito na yung produkto talaga doon ng aming itik sa kabila na inalagaan ni Jojo. Yan. Ito na. Nagsisimula na kaming umani ng pinaghirapan namin. At yun nga mga kagandang buhay. Abangan nyo bukas yung update natin doon sa farm number 2 doon sa Toledo na Basaklan. I-update po natin kayo doon sa mga itik natin at saka sa mga kambing na rin at sa mga alaga doon mga kagandang buhay, no? So stay tuned at abangan. Dito lang yan sa channel ni Souls G. Hello mga kagandang buhay! On behalf of Souls Gandang Buhay, this is Manager Bio, ang inyong kasama ngayon mga kagandang buhay. Wala dito si Ma'am Souls, nasa Negros siya. At sumisipat sila ngayon ng mga baka na dadalhin sa Luzon. So, andito kami ngayon para ipakita sa inyo yung mga produkto ng mga itik Pinas na kinuha namin sa Iloilo. Andito mga kagandang buhay, makikita natin yung mga produkto doon. Ito yung nanggaling sa kabila sa Solteda Farm, Area 2. Yan yung mga produkto na may nalagaan ni Jojo na mga itik. So, katatapos lang namin. 5 na kami natapos sa paglinis ng mga itlog. Ito yung mga kasama ko, si Puli, tsaka si Jojo. Yan, mga kagandang buhay. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo yung mga itik doon sa kabila na hindi pa natin nakaka-cover yun. Makikita natin ngayon kung ano yung klase yung mga itik na yun. At saka bukas, pupunta na tayo dun sa kabila para makita nyo kung gano'n na ba kalaki
yung mga bibi doon, mga kagandang buhay. So, ito, ngayon, naglalagay na si Polly ng mga tubig. Ipapainom sa mga breeder natin ng mga itik Pinas. So, ganyan mga kagandang buhay. Hindi lang pang store yung trabaho natin, kundi pang farm pa. Yan yung mga trabaho natin ngayon. Saka, masaya sa farm, mga kagandang buhay. Saka, marami kang matututunan. Hindi lang puro store. Mas marami ka ring matutunan sa farm. Nakaka-enjoy din, mga kagandang buhay. So, kayo, inaanyahan ko kayong mag-farm na din. Hindi lang sa store. Sa farm na din. Okay, so katatapos lang natin maghugas ng mga itlog. So ngayon, pupunta tayo dun sa farm, dun sa loob. Pupunta natin dun yung first batch ng mga itik Pinas na kinuha natin dun sa Iloilo. So let's go mga kwak-kwak! Punta tayo dun mga kwak-kwak! Ito yung mga itlog ng mga pasaway na itik. Isa lang naman yung sira eh. Mga itlog na nagbulakbol. Ito, wala na to. Hindi maiwasan kasi mayroon talagang itik na pasaway. Oh. Ito, hindi na to mabibinta. Ano na siya sa tubig. Yan o. Yan na to. Kakainin na lang to ng ating caretaker, GM. Ema. Ayaw niya. Ay, ayaw niya. Sawa na siya, sawa. Sawa na. So, dito na tayo ngayon sa ating mga first batch ng itik. Nagaling rin ito sa Iloilo. Yan. Maano na ito, peak production na ito nila ngayon. Nasa 300 ito. Yan. Hindi na nga ito purong itik Pinas. Magagandang buhay. Ano na ito? Halo. Ano na ito? Bulang lang na rin. Hindi na itik Pinas. Yung ka-Jojo na yun, medyo mataas-taas yung genetics doon. Doon sa kabila, doon sa farm 2. Pero ito is experimental, experimental stage natin. Anong masabi mo, Manager Bio, sa ating farm? Napakaganda. Napakaganda ng farm. Kahit tingnan natin yung mga kagandang buhay, kahit ano pa lang yan, experiment pa lang yan ni Ronron, pero makikita natin yung mga itik. Napakaganda. Marami mag-itlog. So ano pa kaya kung mamamaster niya yung pag-aalaga ng mga itik. So mapapagod na si Polly sa kakahugas ng itlog nito. Ngayon puti pa lang yung kamay niya, baka pag marami ng hugasan ng itlog, baka matunaw na yung kamay ni Polly. Walang yan, si Bibi Kwak yan, malalaki yan. Mukha nga ng kinilaw yung kamay ni Polly. Yung kinilaw na yan. So mga kagandang buhay, medyo ano lang tayo,
mababa lang po dapat boses natin nang sa ganun, hindi po mabulabog ang ating mga alaga. Tingnan nyo po, kalmadong-kalmado pa rin sila. Sanay po kasi sa tao. Yan. At medyo hindi po nga maganda yung kondisyon nila dito. Kasi po medyo may kaliitan ang kanilang kulungan. Pero okay pa rin naman po yung percentage na pangitlog nila. Kasi nga po okay naman yung feeding and then okay naman po yung ano nila, galaan. Malaki po yung languyan nila, malayo po sila sa stress at sa pilay. Pero mas pagagandahin pa po natin. By the way, itong binibidyohan po na to ni Aubrey, ni editor, is Pateros po yan. Pateros. Yan po ay lahing Pateros. Then, doon naman po sa medyo mga bata, doon na side. Yan, doon na side. Yan. Mga itik pinas naman po yan, na nalahian lang po. Pero hindi rin puro. Pero sana ano ko po experience sa pag-aalaga ng Pateros at saka may lahi lang ng itik pinas. Mas malaki po talaga yung itlog ng itik pinas. At puti po yung itlog. Itong itik Pateros po parang grayish na green. Yan po. Pero maganda rin naman yung pang itlog. Pero madalas po itong naglulugon at hindi po kagaya ng itik pinas. So far, hindi pa po naglugon. Umatras lang po ng kaunti yung itlog, then balik na naman po sa maganda pa yung itlog. Yan po, magandang buhay. Sana po ma-perfect na natin itong pag-alaga natin. Nang sa ganun, maturuan din natin sina Manager Bio at yung mga iba nating tauhan. Ano to? Ito na yung produkto natin. Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may nilaga, may tiyaga. Yan, ito yung mga alaga nating pugo. Napakaganda. Quality. Boracay quality yan. Oh. Yan, di ba? Napakaganda. Farming is not easy, but farming is enjoyable. At ito naman, oh, tingnan nyo po yung mga itlog. Yan. Itlog ng ostrich. Kasi ito naman yung mga itlog ng mga itik pinas natin. Napakaganda. Mga XL. O yan si Manager Pio, oh. Naghingi naman ng manok. Ayan. Pangnilaga. O yan naman si Jojo Kwak, oh. Nanghingi naman ng itlog pugo. Yan, gamot daw sa ano yan? Gamot sa inggit. Wapo ng itlog na tao, gilap-gilap. Ikaw to, tawi si Ate Sai. Bigyan mo si Ate Sai. Kagat, may tibilog. Oo, si Ate Sai, yung asawa ni Tibilog. Yan. Diba? Napakaganda ng farm. Napakaganda ng farming. Sasabong ko sa kawali.